iPad ang ginagamit ko. Okay. So, basahin na po natin ang gospel ngayon para sa linggo. We are now in the 21st na ba tayo? 22nd. 22nd na ba? 21st. 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 So, ang gospel po natin ay ang John 6:60 to 69. Ngayon, ito po ay yung katapusan na ng chapter 6 na tungkol sa diskurso sa tinapay, bread of life. So, 5 linggo yata tayong narito sa chapter 6 na to. At ito na po yung katapusan. Ngayon alam naman po natin na itong bread of life, nagsimula ito sa pagpapakain sa 5,000 hanggang sa hinanap-hanap nila ang tinapay. At bandang huli nga, ito na, ang sinasabi ni Jesus na siya yung tinapay. Okay, dahil po wala yata si Brother Butch para magbasa ng gospel, ay maaari po bang si Brother John na ang magbasa ng gospel? Brother June? Basa mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Papuri sa iyo. Papuri sa iyo, Panginoon. Mga salita tungkol sa buhay na walang hanggan. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito? Kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Alam na ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, yan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama. Mula nooy, marami sa kanyang maalagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo ang banal mula sa Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pinupuri namin, Panginoong Jesucristo. September. Sinabi ni Jesus, bakit hindi ko narinig si Tunying? Siguro nakamute na naman.
Oo nga po, nakamute. Kasi po baka nakakaingay yung cellphone ko eh. Ninumute ko. Salamat, Brother June. Unang-una sa pagkakabasa, napakaliwanag naman po ng pagkakabasa. Ngayon, dahil nga daw dito sa unang talatang binasa mo, ay marami ang nabibigatan sa pananalita ni Jesus. Ano ba itong mga narinig lang pananalita? Balikan nga po natin yung mga talata sa unahan. Ano ba yung sinabi ni Jesus na napakabigat tanggapin ng mga alagad na naroroon sa kanyang kapaligiran? Brother Jung, ikaw na muna ang aking tatanungin. Ano ba yung mga sinabi ni Jesus na napakahirap tanggapin? Balikan po natin yung mga talata sa una, yung 53 ba yun o 54? Ayon po sa napag-usapan natin nakaraang Webes, mga alas 8:22 minutos at 30 segundos, pinag-usapan po natin yung discourse ng tinapay. Sinabi kasi ni Jesus doon, ang sino mang hindi kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ito'y binigyan ng puna ng mga grupo na nandoon dahil hindi nila maintindihan at maarok. Yun yung dahilan. Oo nga po. At saka nung sa simula pa nga, hindi ba nga, ang pinag-uusapan nila rito ay yung pagkain ng gagaling sa langit. At ang sinasabi niya nga doon sa 51, yan, di ba? Ang pagkain ibinibigay ko sa ikabubuhay ay ng sanglibutan ay aking laman. No? Doon pa lang, nasundan na nga rito sa 53, meron pa siyang binabanggit na inuming kanyang dugo. Yan ang napakahirap palagay ko. Talagang intindihin itong mga alagad kaya sila ay nabibigatan sa pananalitang narinig nila kay Jesus. Brother Jerome, alam naman ni Jesus na nagbubulong-bulungan sila. Kaya ano po yung sinabi niya? Verse 60 na, 61. 61. Kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Ba? Dahil dito, tatalikuran ninyo ako. Malamang, ano? Tapos, mahirap, ay, tama nga naman, kung nahihirapan silang intindihin yon, malamang yung mga alagad, no, ay tatalikod sa kanya. Meron nga siyang sinasabi, no, ano pa kaya kung may makita nilang umaakyat? Ano ba itong ibig sabihin nito, Brother Hector? Sabi niya sa 62, gaano pa kaya? Ano yung gaano pa kaya na yan? Brother Hector? Sige. Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? I presume sa ascension to, maakyat siya. Kaya pagtukoy na kaya doon sa kanyang pag-akyat sa langit. Hindi, basahin ko yung footnote ko naman dito. Sabi dito, this unfinished conditional sentence
is obscure. Ano ba sa Tagalog obscure? May malabo. Malabo. Probably, there is a reference to John 6:49 to 51. Jesus claims to be the bread that comes down from heaven, John 6:50. This claim provokes incredulity. Wait, shocking ba? John 6:60. And so, Jesus is pictured as asking what his disciple will say when he goes up to heaven. Kasi nga, di ba, the manna come down from heaven din eh. Siya come down from heaven. So, Yeah. At saka unang-una, umakyat siya. unang-una, yun nga ang sinasabi niyang galing nga siya sa langit eh. Mahirap ng paniwalaan dahil kilala naman nila si Jesus kung saan nanggaling. Saan ba talaga nanggaling si Jesus? Hindi ba sa Nazaret? Anak siya ni At Maria. anak Tsaka siya ni ng San Jose. karpintero at kilala nila ang mga kapatid niya. So ano yung sinasabi niyang kung makita niyo pa ang anak ng tao na umaakyat sa kanyang pinanggalingan, di lalo kayong mababahala, lalo kayong hindi makakapaniwala, di ba? Parang ganoon eh. Ang sinasabi niya eh. Huwag ka mabahala, nasa sagot 65 mamaya. Okay. Tapos, Brother Saint, parang lumiliko tayo ng daan. Kanina pinag-uusapan eh yung pagkain nga ng tinapay at pag-inom ng dugo. Dito sa talata sa 63, may binabanggit na espiritu na nagbibigay buhay. Ano ba ito? Brother Shane, Nagbibigay ay hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Teka muna. Hindi ba ang sabi ni Jesus, yung kanyang laman at dugo ang nagbibigay buhay? Ay bakit ngayon merong sinasabing ang espiritu at hindi ang laman ang nagbibigay buhay? Hindi ba ito nagko-contradiction sa kanyang mga sinabi? Sino makakapagbigay kaya ng anong nito, ang paliwanag dito? Dito naman sa footnote, sabi dito, spirit, tapos ... flesh, probably not a reference to the Eucharistic body of Jesus, but to the supernatural and the natural, as in John 3:6. Spirit and life. All Jesus said about the bread of life is the revelation of the Spirit. So both spirit and life, hindi lang yung laman or spirit. Kasi dito, di ba? Kasi Hindi pakipaliwanag ito mo nga sa magagawa Tagalog. ng laman eh. Kaya nga, pakipaliwanag mo Both nga. actually, both spirit and life, both spirit and the flesh or life ang nagbibigay ng ano. Kasi alam naman the body, blood, soul, and divinity, di ba? Yun yung Pwede nagbibigay. mag-comment din dyan? Sige Sige po. nga po. Kasi ang pagkakaintindi itong flesh dito is the human reasons Natural. inability to comprehend the revealed truth. Yeah, ito ay kinukumpara sa Spirit of God, which is yung kaya niyang basahin ang isip ni God. So it's contrast between the divine and the natural, yung fleshly human na tayo. Yan ang pagkaintindi ko dyan. Nalalabuan pa rin ako eh. Saint, nalilinawan ka ba, Saint? Malinaw ba sa inyo, Saint? Kung gusto niyo, basahin ko yung comment dito sa Bible ko. Tagalog ba? Pwede ba Tagalog? English eh.
Both Hindi na spirit and life maintindihan ni kasi yan, Senti. Oo. Hindi lang siya flesh, but spirit and life. Sabi niya, the spirit and the flesh. A contrast between the spirit's ability to enlighten our minds and human reason's inability to comprehend revealed truths apart from faith. It is this earthbound perspective that is profitless in the face of divine mysteries. Note that Jesus is not speaking of his own flesh, which does in fact give life to the world. Ganon. So, ibang tinutukoy na flesh dito ni Jesus. It's the human flesh or humanity. Ganon. At saka parang ang sinasabi yung laman, yung flesh, wala naman talagang buhay yan kung hindi walang kaakibat na espiritu, di ba? Yes. Kasabi nga nila, halimbawa tayo, meron tayong katawan, pero wala naman tayong kaluluwa o wala ang espiritu ng Diyos sa atin, parang patay din yung katawan na yan, di ba? Hindi kaya ganoon. Hindi kasi Ewan ko. yung by nature kasi yung flesh natin, because nga of the sin of from Adam and Eve, nagkaroon siya ng tinatawag na concupiscence. Flesh, yung worldly na laman ba, na yung kasalanan sa laman, na iba yung espiritu na nagbibigay buhay, which is salita ni Lord. Ang salitang sinabi ko niya dito sa inyo ay espiritu at ito ang nagbibigay buhay. So dito sa English kasi, the words I have spoken to you are spirit and life. Diba? So we go to the Lord para magkaroon ng buhay yung ating laman, Mhm. which is may spirit and para yung laman natin malinis yan. Malinis sa Hindi rin pamamaraan. kaya ito doon sa simula pa lamang, doon sa mga salita ni St. John, sa chapter 1 pa lang, di ba? Na sinabi niya na ang salita ay Diyos. Oh, the word became flesh. Tapos yung salita na yan, naging katawan sa katauhan ni Jesus. Mm. Kaya yung katawan na yan, actually, salita ng Diyos. Kapag siya ay nagsasalita, yun yung mga salita ng Ama. Kasi siya yung word di ba? Na naging flesh. Meron Oo. kayang kaugnayan doon, yung mga talata na yan doon. Oo naman. Okay. So hindi na tayo gaanong Si Jesus na yun the word. okay. So he is also Pero yung mag-comment din. Pero ang the flesh na tinutukoy dito ay human flesh na walang kapangyarihan. Worldly flesh. Oo naman. Diba? Sabi ko nga Yeah. yung kasalanan nga ni Adam, 'di ba? Dahil Yeah. doon nagkaroon nga ng concupiscence yung katawan, kasalanan sa laman. Yung mga ganon, yung mga worldly or fleshly sin natin. Kaya because of Jesus, tinubos nga tayo dahil sa kanyang body, blood, soul, no? And of course, kanyang word niya, yung kanyang mga salita na nagbibigay buhay. Ayun. Yes, tama. Kaya okay, so tama yung ibig sabihin, ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Diba? Yun ganoon. Ang hirap intindihin na-explain mo na nga ano mo na nga doon kay John, 'di ba? Sa beginning. Ngayon, okay, sige po. Iwanan na natin 'yan. Ngayon, meron siyang sinasabi na bagamat walang nagsasabi sa kanya, pero alam niya na merong mga hindi nananalig. Brother Charles, nandiyan ka ba?
Yes po. Ay, salamat. Ano nga ba itong sinasabi niya tungkol dyan? Sa verse 64, Sige po. Ngunit may ilang sa inyo na hindi nananalig sa akin sapagkat talastas ni Jesus buhat panonoona kung sino-sino ang hindi nananalig sa kanya at sino magkakanulo sa kanya. Pinagtunan niya ang yan ang dahilan. Kaya ko sinabi sa inyo na walang makalapit sa akin maliban kaloob ito ng Ama. Yun, Salamat 65 na. Dalawa na yun, verse. dito kasi sa aking Bible, nakaparenthesis yung yung sapagkat talastas ni Jesus, buhat pa noong una, kung sino-sino ang hindi nananalig sa kanya at kung sino-sino ang magkakanulo sa kanya. Bakit kaya nakaparenthesis dito sa aking Bible? Sa inyo ba nakaparenthesis? Wala Anong naman. verse yun? 60. Verse, yung 64. Wala namang parenthesis. Wala naman. Sa version namin, wala. Anong Wala. Bible verse yan sa'yo? Akin meron, parehas tayo ng Biblia. Nakaparenthesis, di ba? Ang ibig sabihin ng nakaparenthesis, siningit lang ito ng may akda nito. Hindi talaga ito yung original na text. Anyway, merong sinasabi rito na alam niya rin kung sino yung magkakanulo sa kanya. Sino ba ang natutukoy dito? Edi si Judas. Who does not pay? Who does not Hindi. know? Judas. Pero meron akong narinig tungkol dito. Dalawa daw pala yan nagkanulo sa kanya. Si Pedro, yung isa. Oo, yun yung tinatwa siya. Pagkakanulo rin ba yun yung pagkatatwa? Oh, Sa panahong pero ito God's word is not only on their time but it's still very alive in our time. So pwede tayo magkakanulo kay Lord. Tayo rin. Oo, tama. Siguro sa panahon natin, meron din sa ating Judas, di ba? Ibig sabihin, Pero- yung time ni Lord is timeless. Siyempre, Yung salita ni Lord. word of eternal siya, di ba? Hindi naman siya panahon niya lang itong Tsaka, Okay. oo. So, tanggap naman natin paminsan-minsan may pagkahudas tayo, di ba? Sino kung sasabing wala, hindi siya naghuhudas? Okay. Doon meron pa siyang idinuktong, di ba? Ano yung dahilan na yan kung bakit tayo ay sila ay walang pananampalataya? Balik tayo kay Brother June. nasa anong talata na po tayo? 65. Oh. Meron dinugtong si Jesus dito eh. Sabi niya, yan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng aking Ama. Ayan na naman para bang 65 napakahirap yan. Oo, 65 yan. Ah, Nahirapan din ako intindihin yan. Ba't napunta na naman tayo dun sa kalooban ng Ama? Ibig sabihin, kapag tayo ay hindi naniniwala o ayan dahil hindi pinagkakaloob sa atin ng Ama, yung pananalig, malamang hindi ka naniniwala kaya hindi pagkakaloob sa iyo. 'Di ba? Ano ng Jesus I trust in you nga dapat you have Hindi, to oo trust. nga po. Ibig sabihin, kapag hindi ginusto ng Diyos na maniwala ka, you believe,
hindi ka talaga maniniwala. Ibig sabihin, kung ikaw ay binigyan ng grasya ng Diyos na magkaroon ng paniniwala, maniniwala ka. Parang ganon. Oo, grasya yan. Grasya, di ba? Oo. Faith is grace. Di ba? Meron Yes. talaga sigurong mga tao na hindi mabibigyan ng grasya ng pananampalataya. Kaya, ganun kaya yon? It's a journey naman yan. Kagaya ni Judas. O, bakit si Judas nagkaganon? Talagang ginusto ba ng Diyos na magkanulo siya? Free will niya yon. Hindi ba, so that the scripture, sabi niya, so that the scripture might be fulfilled. Talagang dapat mangyari pagkanulo niya para maganap ang dapat maganap. Pero tama, may free will siya eh. Oh, Pwede niyang i-submit, i-surrender sarili niya kay ayaw Jesus niyang or mahalin si go Lord against it. Ayaw niyang mahalin, So, di ba? Choice niya yun eh. So it's free will. Nung sinuli niya yung pera, di ba? Nagsisi siya, dalawa isip niya. Kaso, nailulunan niya si Jesus eh. Kaya there was already no turning back. Okay. Diba? Hindi Yun buo yung kanyang oo. repentance noon. Sinauli lang pero hindi siya nag-sorry. Hindi ko alam. Di ba? Oo nga, pero yun nga Hindi ang natin alam, di man nakasulat. Oo, at saka yun ang pagkakaiba nila ni Pedro. Si Judas nagpakamatay dahil siguro sa hiya niya o Pride. sa pagsisisi niya, nagpakamatay na lang siya, di ba? Pero si Pedro, nakabawi siya. 3 beses niya nilaglag si Jesus. Pero 3 beses din siya tinanong, di ba? Mahal mo ba ako, Pedro? Opo, pakainin mo, ganito. Sinanong, mahal mo ba ako, Pedro? Feed Opo. my love. Pagkatapos, pangatlo, mahal mo ba ako, Pedro? Sabi niya, Jesus, ang kulit mo. Hindi lang na isulat, di ba? Tama ba, Brother John? Kulit mo. Oo, nakakulitan din kasi si Pedro ron eh. Kasi tinanong siya ni Jesus. Oo nga, medyo paggalit na yata yung sagot niya, ikatlo eh. Okay. So, yun na nga po. Doon sa 66, sabi nga, tama naman, no? Dahil nga sa nahirap tanggapin yung mga pananalita ni Jesus, marami sa mga alagad ang tumalikod. Sabi nga, mula noon, maraming alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kahit ano ang tanong, paano ngayon yun? Tinanong ni Jesus ang kanyang mga apostoles. Brother Hector, ano kanyang tanong sa 12? Tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? At ano naman ang isinagot, Brother Saint? Ni Pedro. Ano na? 66. Pedro? 66? Ay, 68. 68 pala, sorry. Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sumagot nga si Simon. Ang ano sinagot? Kanino po kami pupunta? Merong siyang sagot na nasa inyo ang salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Anong kadahilanan at bakit nasabi ni Pedro itong mga salitang ito na
ang sabi niya, nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Brother Jerome, Ang sagot dyan bakit po nasa verse 65. 65? Hmm. Ano nga yun? Ngayon, 60, iyan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo na walang makalapit sa akin maliban ito'y loobin ng Ama. So it is the Father, di ba? Ang nagbulong kay Pedro. Di ba sinabi niya rin dati yan, you are the son of, you are Christ, the son Messiah, of, you are the Messiah, sabi niya. Christ, the son of, Hindi nga, yun nga, binulong sa kanya ng Father. bakit, ang ibig ko sabihin, ang tanong ko, bakit para bagang alam na alam ni Pedro na yung mga salitang binibigkas ni Jesus ay nagbibigay buhay. Yun nga, na-reveal sa kanya ng God the Father eh. Di ba ito ang essence Ang nitong bread ang of life salita. discourse? Na ang tumatanggap sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dito yung nabasa natin sa previous readings sa previous weeks. Kung sinong kumakain sa kanya, uminom sa kanya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, kasi So, yung sa unang, ganun. yung sagot niya, sumagot si Simon, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Tiyak niya na yung mga salita ni Jesus nagbibigay buhay. Ano ang kanyang pinanghahawakan doon? Eh di yung mga nakita Faith. niyang mga May faith siya. miracle, ano pa yung mga, Yun! di ba? Yung mga milagro na ginawa ni Jesus, na pinapakain yung mga maraming tao, 5,000 ang dami pang mga ginawa ni Jesus eh. Oo, tsaka hindi pa Overwhelmed laging, siya. oo, tsaka laging si Pedro at tsaka si Juan ang kasama niya. Lalo na nung magpagaling siya nung batang babae. Nung Transfiguration, umakyat nandun din siya. doon sa kwarto sila lang ni Juan nata umakyat doon, pati yung magulang ng babae. Tapos sabi, Talita! Talita Kumi. Tatlo sila nun si John. Pati John. si Andres, ano ba siya noon? Oh, yun, doon lang di ba? Kitang-kita talagang witness si Pedro na yung mga salita na yun, nagbibigay buhay talaga. Literally, literally. Okay po. So ngayon, Na ano na ba dito yung you are rock, Peter, na banggit na dito? Nung ano na to? Before this verses. Na-proclaim na ba ni Jesus na Peter, you are the rock? Wala yung pa. nang magtayo siya ng iglesia, Oo. hindi pa yata. Hindi pa ba? Sa John ba yun o sa Matthew? Oh, lahat naman yata meron nung, pero hindi pa nangyayari yun. Sa bandang huli pa yun. Okay. Noong siya ay malapit na. So dito sa verse 69, yan na nga. So sinundan pa ni Pedro yung kanyang sinabing ang iyong mga salita ang nagbibigay buhay. Brother Charles, ano yung sinabi niya sa bandang huli? Naniniwala kami at ngayon natitiyak na kayo ang banal ng Diyos. Okay. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo nga, di ba? Ang banal na Diyos. Masabi niya na rin ito noon di ba? Nung nagtanong si Jesus, sino raw ako? Sumagot, kayo daw si Elias, kayo daw si Juan Bautista na nabuhay muli. Kayo daw You si are Christ, Elias, Son of God. di ba? Tapos ang sagot naman ni Pedro alam mo naman si Pedro iba no? Pagsagot niya, kayo po yung Misaya. Di ba?
Yun na naman eh. Ito, ganun din ang parang ganun din ang pagkakasabi. Natitiyak namin, kayo po yung banal ng Diyos. Pero ito, he is not speaking for himself, he is speaking for the group. Kasi Oo we nga, na no? kami. Kami Yep. ay Sino ba ngayon sila? natitiyak namin kayo nga ang banal ng Diyos. Ayan. So, malinaw na sa kanila na si Jesus na tinapay na nanggaling sa langit ang nagbibigay buhay at siya yung banal na anak ng Diyos at siya rin ang Diyos. Pagka sinabi kasi nating Diyos, automatic ito na nagre-refer ito sa Trinity. Pag sinabi nating Diyos, nandiyan na yung Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. So yan po yung ating gospel pericope, no, na nakamamangha dahil doon sa mga salita niya, ako yung laman na dapat yung kainin at dugong iinumin nyo. Napakahirap tanggapin yun. Yung mga panahon na yun, alam naman natin kasi, ang dugo ino-offer lang yan sa altar para sa Diyos at iwiniwisik sa mga tao kapag para maalis ang kanilang mga kasalanan, taon-taon yan ginagawa lang. Pero this time, iba na. Kainin nyo ang aking laman at inumin nyo ang aking dugo. So ito bang mga salitang ito ni Jesus dito sa ating mga talata, ito ba ay sinasabi niya at tanggap ba natin, tinatanggap ba ito na literal? Yung mga nakikinig sa kanya mga ganun, literal ang kanilang pagtanggap dito, di ba? Tama po ba? Tama, literal. Literal, di ba? Kaya nga, nagsilalis na lang sila eh. Sa Dahil panahon natin, symbol naman yan sa mga protestante. sa mga protestante, Panahon natin. symbolic lang yan. Kaya wala silang Eucharist. Pero tayong Katoliko, ang simbahan natin, tanggap din yan as literal. Kaya nagkaroon tayo ng doktrina na transubstantiation ba yun? Yung tunay na katawan at dugo ni Jesus yan. Real presence. Doon sa pagkatapos na manalangin sa consecration, yung tinapay at alak ay tunay na nagiging katawan at dugo ni Kristo. Tama po ba yan, Brother June? Yan po ba ang pinagbatayan, ang hinugot ng Iglesia Katoliko kung ba't meron tayong Eucharistia? Tama po yun. Tama. So yan lang hindi. Pwede Yan magsabi lang, rin, mag-comment din. Pagbasahin mo yung 66 at 67, makikita mo na, di ba, mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Bakit? Kasi literal ang sinasabi ni Jesus at that time eh. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto rin nyo bang umalis? So expected na maraming kukontra sa sinabi niya, hindi maniniwala. Kasi literal ang ibig sabihin ni Jesus doon eh, na yung katawan niya at dugo mismo ang kakainin ng mga naniniwala sa kanya para magkamit sila ng buhay na walang hanggan. Malamang Diba? pag nung nabubuhay tayo, tatalikod din tayo. Oo, Malamang. siguro. Kaya lang yung mga disciples niya, sila ang nanatili at sumampalataya sa kanya. Binulong sa kanila ng Ama. Kay Pedro. Oo. Kasi nakikita Nabulong. nila yung ginagawa niyang mga milagro. Okay. Naniniwala. So, ngayon nga ito ang aking gumugulo sa isip ko eh. Yun, hindi ba naitanong ko na ito sa inyo minsan? Bakit nga ba ang mga protestante hindi nila matanggap-tanggap yan mga salitang yan? At lagi nilang sinasabi, symbolic lang yan, symbolic lang yan. Hindi binulong sa kanila ng Ama, binulong sa kanila ng Diablo. Yun ang tanong. Okay. Sa binulong Sandali lang po meron lang akong sasagutin. Importante lang po. Ito
tungkol ito sa ticket natin. Sandali lang po. Ang keywords. Sige po, mag-keywords na po kayo. Pananalig. Pagpili ko sa English choice. Espiritu at buhay. Salita ng Diyos din. Word of, parang merong ano, di ba? Yung verse, ano ba yun? Yung sinabi ko kanina. Spirit and life, salita ng Diyos. Yan, magka-related. Pinili. Pagpili, pananalig. Yun lang po. Yun lang po. Ha? Okay na po. So, ano na po tayo? First reading. Talikuran ba? Meron kang keyword dito na ano? Quiz? Lagay ko. Talikuran to sa mga hindi naniniwala. Ganun ba yun? Pwede rin. Pwede. Yung pag-alis. Yung mga hindi naniniwala. Ito yung mga protestante. Nihabol ko na, talikuran pag alis. Pwede nga rin yung loobin, di ba? Loobin. Oh, meron pa. Pero nandun na kasi yung choice. Pero pwede yung loobin. Saan? Loobin sa? Hindi, basta yung the word loobin. Ano ibig sabihin ng loobin? May sabi dito sa loobin ng ito ng Ama. Ah, Gusto, kagustuhan ng Ama. God's will. God's will. Kalooban ng Diyos. Kalooban. Mabigat na pananalita. Kasama ba Naman. dyan ng ano? Mabigat lahat. Mabigat. Ano ang ibig sabihin ng mabigat na pananalita? Meron Mahirap bang magaan? tanggapin. Hindi Mahirap matarok. tanggapin. Oo, Yung- mahirap tanggapin. Hindi matarok. Hindi maintindihan. Mahirap intindihin. Hindi, naintindihan pero mahirap tanggapin. Ganon din yun. Kaya nga hindi matanggap dahil hindi pa Hindi maintindihan. maintindihan. Hindi naintindihan nila. Kaya nga sila umalis. Kaya umalis eh. Kaya lang, Naintindihan nila. oo, Hindi. yung ano ng damdamin nila, yun ang nagano sa kanila na yung pananalita niya is hindi nila matarok. So, umalis sila doon sa grupo nila. Hindi naibulong sa kanila kaya Oo, parang na ganun. hindi nila Hindi na naintindihan. nabulungan. Ah, Hindi sila nabulungan. Hindi niloob ng Diyos Ama na sila isasama doon. mabigat ang pananalita. Okay. Sige, pwede Okay na na po. yan. Punta na tayo sa first reading. Brother Saint, basa naman. Joshua. Ang unang pagbasa mula sa aklat ni Josue, Kabanata 24, tama ba? Tama. Tama. Talata 1, 2A. 2. Ah, At talata 15 hanggang 17. 18B. at Tinipon, tama na, mayroon pa ba? May 18B pa. 18B. Pahabol. Ba? Hindi ko alam kung ano yung 18 ba, hindi ko na ano eh. Tinipon ni Josue sa Siquem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom
ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel. At sila'y humarap kay Yahweh. Sinabi niya, ito ang ipinasasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Di ba ang ganda ng Yes, I think so. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosan sinasamba ng iyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupain ng iyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Sumagot ang bayan, wala kaming balak na talikuran si Yahweh at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh sa ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksiyan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at maligtas sa mga kaaway na ating daraanan. Kaya't kami rin ay kay Yahweh maglilingkod. Siya ang ating Diyos. Yun. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat, Brother Saint. Brother Saint, pwede mo bang bigyan mo kami ng konting pahayag dyan, konting background. Ano ba yung sinasabi yan ni Josue, ni Joshua? Teka, kilala ba natin si Joshua? Yun nga eh. Anak Siyang ni sumunod Christian. kay Moses. Okay, siya yung naging leader nila, di ba? Pagkatapos na mawala na si Moses. At saka mapapansin nyo na itong aklat ni Joshua, narito tayo sa huling kabanata na, no? Patapos na. Di ba si Aaron yung Moses? Hindi, kapatid ni Moses si Aaron. Pero si Joshua yung kanyang naging second man. Successor na yun, no? Anyway, patapos na yung kabanata rito sa Joshua at ganoon din naman yung ating chapter 6 ni Juan, patapos na rin, di ba? Nasa huling mga talata na. Anyway, basta kilala natin si Joshua. So, mabibigyan mo ba kami ng konting summary? Brother tuloy. Brother Saint, kung ano itong sinasabi na ito ni Joshua? Sarado, hindi makapasok. Volunteer, sino gusto mag-voluntaryo? Ikwento lang ito. Ano ba ang background nito? Konting share yung pagkaalam ko lang. Sige pa, Brother Hector. Kasi hindi ba nanggaling sila sa disyerto. 40 taon sila ron under kay Moses. Tapos dinaanan lang mga trials, lahat-lahat. Sa ngayon, pumasok na sila sa Promised Land. Ngayon, parang naisip siguro ni Joshua na i-renew yung commitment nila kay Lord na mag-serve. So kaya parang ni-renew nila yung pag-commitment nila. Kaya nung naabot nila yung Promised Land, flowing with milk and honey, kailangan kumbaga reinforce uli yung trust nila kay God upang harapin yung mga susunod na kabanata sa kanilang pagpasok ng Promised Land. So ngayon dito niya ni-require yung na kung sino ang maglilingkod kay God. Ganon.
Parang rin Yan, yan ang pagkakula. Tapos ang tugon naman ng mga lipi, di ba? Yeah, we will serve Talaga the si Lord. Yahweh ang aming paglilingkuran, di ba? Kaya Oh, nga dun meron tayong t-shirt noon sa I will Couples. serve the Lord. Meron kaming t-shirt noon sa Couples, yung kulay pula, nakalagay Joshua As for me and 24:14 my ba yun? house. As for me, sabi niya, as for me and my household, we will we will serve serve the the Lord. Lord. Yun. Antayan. We will serve the Lord. Ayun ba? Kanta ba yan, Brother The Jerome? Lord. Sige As nga. for me and my Ay, house, we will lihimayin serve natin ng konti. the Lord. Saan ba ako natapos kanina? Kay Charles, Brother Charles. So, Brother Jerome, ano yung sinasabi? Saan tinipon ni Joshua ang lahat ng lipi? Tinipon. Sino-sino ang kanilang mga tinipon? Okay na po. Tinipon ni Joshua sa Shechem ang lahat ng lipi ng Israel. Pinampunta niya roon ang matatandang namumuno ng mga servants. Mga tagapangasiwa, ang mga hukom, at ang mga opisyal ng Israel. At sila'y humarap sa Diyos. Mga mabibigatin to, mga elders, mga parang mga servants wala to. Saan yung Shechem? Shechem means shoulder, location between the shoulders of Mount Ebal to the northwest and Mount Gerizim to the southwest. The So, shrine nasa there loob. have contained the Ark of the Covenant, but it is not clear. Nasa loob na sila ng Kanaan yan, di ba? Nasa loob na sila ng Kanaan. Ando doon na sila, yung nasakop na nila yung Kanaan, natalo na nila lahat yung mga Jebusite dyan, yung mga Humusite, kung ano-ano. So, yun ang sana. Kaya tinipon niya na, hali kayo. Sabi niya nga. Tapos, nasa na tayo? Number 2. Punta na tayo nga doon sa Kwan, 2A. sa 15. 15 ba yun? 15? Verse 2 na. Sa 2A. Babalikan pa ba 2A. natin yung 2A? Okay. Ano nga pa yun? Ano yung pinasasabi ni Yahweh? Brother June. Ano yung pinasasabi ni Yahweh dito sa pangalawang talata? Sabi ni Josue sa mga Israelita, ito ang ipinasasabi sa inyo ni Yahweh na ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nanirahan sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Sarah, na ama ni Abraham at ni Nahor at pinsan ni Goo. Sumamba sila sa mga Diyosan at ito iwalay at hanggang ngayon ay nasa Indonesia. Oy, 2A lang. Joshua address all the people. Yun lang. Okay. Sinabi Bakit napasama dyan ng mga incheck? Galing ito sa sa Assyria Galing siya sa Euphrates doon sa malayong lugar Paano napanta dyan si mga incheck? Okay, so yun ang pinasasabi. Tama. Nanggaling naman talaga si Abraham, di ba? Doon sa kabilang ilog ng Euphrates, which is now Iraq. Iraq yan. Yan yung anong tawag dyan? Yan yung kalapit sa Assyria. Tapos yung Babylon. Okay. Yan yung Iraq. Doon ang galing Yan lahi ni Abraham.
Hanggang sa sabi nga na ng Diyos sa kanya, umalis kayo dyan, punta kayo doon, bibigay ko sa inyo yung lupang pangako ko sa inyo. Marami dong ubas at saka pulot ng kiutan. Yun na nga, nandun na ngayon sila. So, ngayon, sabi nga ni Brother Hector, dahil nanaro na sila, kumbaga sa nagtatanong si Joshua, ngayon, narito na tayo. Sino ngayon ang sasambahin nyo? Diba? So, Brother Hector, ano nga ba ang sagot nila rito? Anong sinasabi ni Joshua? Sa 15? At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba din sa lupaing iyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. As for me and my house, we will serve the Lord. Sige nga, tuloy mo nga yung kanta na yan. Hindi ko pa narinig yan. Padala ko sa, We will serve the sa chat Lord. ko, padala ko na lang. Okay, tama, sinasabi nga dito, no? Yung pinanggalingan nila sa Mesopotamia, which is yun yung sa Assyria at saka yung Babylonia, yan yung Mesopotamia nung araw. Babylonia ngayon ay Iraq. Ang sinasamba pala nila noon mga Diyos-Diyosan diba? Hindi pa si Yahweh, hindi pa nagpapakilala si Yahweh kay Abraham. Tapos ditong mga dilat na nila rito sa Kanaan, mga Amoreo naman. Ang sinasamba nila ay mga Diyos-Diyosan din. Diba? Kaya ang tanong niya, sino ang nais ninyong sambahin? Tapos sabi nga ni Joshua, para sa akin, di ba? At ang aking sambahayan, maglilingkod kami kay Yahweh. Ngayon, sumagot din naman ang bayan, di ba? Sumagot din ang bayan. Brother Saint, anong sagot ng bayan ng Lipi na kasama ni Joshua sa Kanaan? Anong ano na yan? 16. Sumagot ng bayan. Wala kaming balak na talikuran si Yahweh at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Yun naman. Okay, sabi wala kaming balak Sabi mo yan Pero sa totoo lang, anong nangyari? Brother Saint, sa totoo lang, ano nangyari dyan sa mga pangako na yan? Hindi ko nasundan. Hindi mo nasundan? Okay. Sumamba naman talaga sila hanggang kay David, nung maging hari si David. Ang problema, nung maging hari na si Solomon, ayun na, kung sino-sino na naman ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila. Bakit? Anong dahilan? Mga chicks ni Solomon. Babae. Mga chicks. Babae. Parang si Maraming ano lang babae. yun Si Brother Tunying, madaming mga Ay, Ay, sorry pala. Sorry, wala. hindi pala. 4 lang. 4 lang Pero ano naman, Brother Jerome, hindi naman nila alam. Hindi nila alam. Si Lord ang may alam. hindi nila alam na girlfriend ko sila. Pambira ka talaga. Okay. So, hanggang ngayon, yung marami pang mga Israelita na hindi tumatanggap ng pagkakakilala sa anak ng Diyos na si Jesus. So sabi, si Yahweh, ang aming Diyos, naku
17. Brother, Brother Jerome, ano sinasabi rito sa talata 17? Si Yahweh na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo makarating at mailigtas sa mga kaaway sa mga bansang ating dinaanan. Madaanan, oo nga. Ah, Kaya naman, ang sagot nila, wala kaming balak talikuran si Yahweh. Diba? At hindi kami maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kasi na nga naman, nakita na naman kung anong ginawa ni Yahweh sa kanila. Pag umpisa pa lang umalis sila sa Ehipto, sabi nga 400 years ba? 400 years ba, Brother Hector, o 40 years silang naglalakbay? 40 years Okay. sa disyerto. Oo. So nakita naman nila yung ginawa ni Yahweh sa kanilang pagtatanggol sa kanila, at hindi lang yun. Lahat ng madaanan nilang bayan may kalaban sila, at alam mo naman ang mga Israelita galing sa Ehipto, wala namang mga kawal yan, di ba? Hindi naman mga mandirigma yan di ba? Pero ganun pa man, tinatalo nila lahat ang kanilang kalaban dahil si Yahweh naman talaga ang nakikipaglaban sa mga kaaway nila. kay David. Oo. David. Talagang katulong nila ang Diyos sa pakikipaglaban nila sa kanilang mga kaaway. Kaya nga tayo rin ang tinatawag na katulad din sana tayo na maging holy warriors of God. Sila kasi mga holy warriors. No? Pero ang lumalaban para sa kanila ay si Yahweh. Hala, nasa na tayo? 18. Sa 18. 18. B. 18b. Ba. Hanggang 18b. Bakit pa? Hindi pa basahin yung 18a. Therefore lang ka sa kanya magsimula. Kaya Okay. ito yung reason. Saan na si Brother Charles? Sige nga, si Brother Charles na lang ang tawagin natin sa huling talata. Kaya kami rin ay sa mga Panginoong maglilingkod sa Sapagkat ating Diyos. Kaya't kami rin ay kay Yahweh maglilingkod. Kasi nga sabi nga ni Joshua, as far as I am concerned, at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. Kaya ang sabi na dito sa bandala, sabi naman ng mga kalipi niya, kaya't kami rin ay kay Yahweh maglilingkod sapagkat siya ang Diyos. Amen. So nakita nyo yung connection nito doon sa gospel. Ano yung mga talata na tumutumbok verbatimly, word by word doon sa gospel? alam mo, Brother Tonying, yung may tanong ka kanina about kay Pedro, bakit niya nasabi yung gano'n na walang ano yon, yung buhay na walang hanggan? 'Di ba meron kang tanong doon? Ano na nga yun? Dito sa gospel natin ngayon? Oo, sa gospel kanina. Yung sa last na sinabi ni Pedro. Hindi nga, ang Parang tanong ko doon. may ko-connect ko siya doon sa 17, no? Or yung parang 16 or 17 na hindi namin gagawing talikuran si Yahweh at maglingkod sa ibang Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos ang siyang humango sa ating pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo makarating at maligtas sa mga kaaway. Di ba, yun din ang ginawa ni Jesus sa mga mga kababalaghan. At nailigtas din sila sa mga kaaway, mga demonyo or mga
Kaya nasabi ni Pedro yun. Yung saan pa kami pupunta eh, nasaksihan na namin eh. Di ba? Oo, ikaw talaga ang ang mga salita mo ang nagbibigay buhay, di ba? Kasi nasaksihan talaga nila Pedro yon Keyword. noong Good. lalo na yung binuhay niya yung batang babae sa Naim ba yun? Sa Naim o wherever? Anak ni Jairus. Ay, Oo, anak ni Jairus. maglingkod sa Diyos. Yun. Doon yun. Kaya nga, tiyak na tiyak ni Pedro na ang salita ni Jesus ay nagbibigay buhay. Dito kung keyword? ikino-connect mo yun doon, dito naman, So loobin ng Kasi- Diyos, no? Parang ganoon din, loobin ng Diyos or ano ba? oo Or hindi, nga, mga kababalag ay witness nila. Ano bang Tagalog doon? Nasaksihan. okay. Ano pa yung mga verbatim rin na ibabangga nating mga salita o mga words o isang talata o phrase na merong kaugnayan sa gospel. Maglingkod sa Diyos. Ayan. Pagpili. Pagpili. Choice na naman. Oo. Kasi doon ba kayo sa gods, sa Diyos-Diyosan o sa ano? Sa mga kay Yahweh, di ba? Sa pagpili pa rin yan, di ba? Tsaka yung pagtalikod, di ba? Meron pagtalikod yan. Pag 16, sinabing verse 16. pagpili mo kasi, meron niyang karugtong na sinong tatalikuran nyo. Anong verse? 16. Sumagot ba, hindi namin magagawang talikuran si Yahweh Mm. at maglingkod sa ibang Diyos. Ito naman, hindi nila matalikuran. Oo. At Doon sa gospel, tinalikuran nila, di ba? pagtali. So lahat sila pumili, walang tumalikod sa kanila, parang ganon. Oo. Yan ang sabi nila. Silang sabi. Wala, no? Sabi ko nga, Pero ibang bandang ginawa. huli, ganun. Bandang huli, nagsitalikod din niya dahil sa babae. Hindi, may kay Haring Solomon, matagal pa yata yun. Oo, matagal pa yun. Kay Joshua naman te. So, matapat sila kay Joshua. Hindi, Kay Joshua, kay Yahweh pala. actually, nung nandiyan na sila sa Kanaan, hindi naman natapos yung away-away nila, di ba? Marami pa rin silang kinaaway diyan, kinalaban. Tapos, meron niya diyan, merong tribo ba ni Manase yun o na hindi na rin nakisama sa kanila? Kasi sa totoo lang, doon sa 12 tribo, 2 lang ang talagang naging matapat kay Yahweh. Yung tribo ni Judah ba yun? Judah. Oo, kaya nga Judea, di ba? Yan Judea. Judah. 2 lang yata dyan ang naging tapat sa Diyos. Sa bandang huli na kaya nga nangyari, nagkahati-hati sila. Merong North Territory, merong South Territory. Dahil hindi na rin sila nagkasundo-sundo. Dahil nga kanya-kanya na silang mga sinasambang Diyos-Diyosan. Yun lang tribo ni Judah ang naging tapat. At saka isa pa, kay Benjamin yata, di ba? Yung tribo ni Benjamin. Yata. Oo, 2 na lang yan, natira na yan. Meron pa ba? Mayroon pa ba? Kung wala na, tayo ay punta na sa second reading na walang... Sino ba magbabasa ng second reading? Si Brother Jerome? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, tulad ng
pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang simbahay italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan. Marilag, banal, walang batik, at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sariling nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Bagkus, ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Ang salita ng Diyos. Salamat, Salamat. sa Diyos. Ngayon sa puntong ito mga kapatid, total ang pinag-uusapan dito tungkol sa mag-asawa. Kaya kami ni Brother Saint, lalabas na muna, makikinig lang po kami. Kayo na po muna ang magtalakayan kung ano ang inyong mga saloobin dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso tungkol sa mag-asawa. Makikinig na lang po kami ni Brother Saint. Okay po ba yon? Magtanong ka na po. Hindi na ako magtatanong. Kasi wala kaming kinalaman dyan ni Brother Saint. Kaya kayo na lang po yung magtanungan. Sabi ni Brother Lord, kapag Jerome, wala ikaw ka rin kaya- kinalaman, you have no, ang tawag niya, sabi niya parang sinabi ni Lord yung kay Pedro, wala kang kayamanan na matatanggap. Di ba sabi niya na, Lord, wag mo na akong paliguan. Sabi niya doon, di ba? So parang Wag mo na ganun akong- sabihin ni Lord sa'yo, ganun ba? So wala ka nang kukuning Hindi kayamanan. nga. Hindi na kami I will have nothing to makarelate. do with you. Ano ba yun? Kasi nga, wala kaming asawa ni Brother Saint. Kaya Kaya hindi nga. kami makarelate. Yun nga Hindi yung tayong sagot tatlo ni yun. Lord. Tatlo tayo. Tatlo ba tayo, Hindi, Brother apat Rick? kayo, pati si Brother Oo. Christian. Oh. Ganun ba? Oo. Si Uya na Hindi tayo. Hindi dalawa. Kaya nga, kung sa totoo lang, ayoko na nga talakayin itong Epeso eh. Dahil unang-una, wala naman kaugnayan to sa laman at dugo. Ang nakikita ko lang kaugnayan ditong katawan, yung sinasabing tayo ang katawan kasi tayo ang iglesia. At si Jesus, ang puno ng iglesia, yun lang ating relasyon sa Kanya. Di Diba? ba? Relasyon tayo. Oo Lahat nga, tayo. pero yung mga tumutumbok sa pag-asawa, yung magiging dapat yung babae, kailangan magpasakop sa lalaki, ikaw lalaki, mahalin mo ang asawa mo, di ba? Bahala na kayo doon.
tapos na kami doon ni Brother Saint, tsaka ni Brother Hector, tsaka Exempted. si Brother Saint, si Brother Charles, wala, dadaan pa yata siya sa ganyang buhay eh. Baka magpare yan si Brother Saints eh. Palaging kasama niya ang bishop o kaya mga monsignor eh. O lalo na, mga pare, dinidiscuss nga ng mga pare ito eh. Lahat naman tayo, meron tayong priestly, king, priest and prophet. O dapat kailangan nating i-ano to. At saka ngayon, ang matutumbok lang natin pag-usapan diyan, yung nabibinbin ngayon o malapit na yatang ma-approve yung Hinarang na ng Senate yan. Divorce law? divorce law. Yan ngayon ang mainit na pinag-uusapan. Mukhang lulusot na. Ano, Oo, mag-connection kasi- na lang tayo or hindi na lang Oo nga. Sa akin, para sa akin, sa totoo lang, para sa akin, pwede bang wag na muna natin bigyan ng mahabang discussion yan kasi tungkol yan sa mag-asawa. Kasi ang gusto kong maituon natin ang ating kaisipan ngayon, yung paggalang natin, yung ating pananampalataya at paniniwala na yung katawan at dugo ng Kristo, yun ang tunay na tinatanggap natin sa komunyon. Yun ang mahalaga nating bigyan ng importansya. Tayo bang mga Katoliko? Tayo bang mga nagsisimba kung linggo? Pag dumarating tayo sa simbahan at pumipila tayo sa komunyon, ganun ba ang mataas nating paggalang sa pagtanggap natin sa katawan at dugo ni Kristo? hugot na yan Hugot na ba yun? Hindi. Yun Tumulong ang- tayo kay San Pablo. Teka. Paano natin i-connect to? Yun nga I-connect ko na lang. Hindi na tayo ikaw lang magtatanungan mag-connect. Ang hirap i-connect, Brother Jerome. Hindi pa binubulong sa iyo ng Diyos Ama siguro. Oo nga. Kasi nga, unang-una, wala akong asawa eh. Sige nga, bigyan nyo nga kami ng Sandali, sige po. Second reading. Magpasakop lang tayo kay Lord kasi tayo yung church eh. So parang yung wife magpapasakop din sa husband. Yun yung sinasabi. Pagpapasakop. Pagpapasakop sa Diyos. Ito kasi yung topic na pinaka masalimuot sa MER1. Pagkatapos kasi ito, may couple discussion. Maraming mga lalaki na bugbog ng kanilang asawa Nako. dahil ayaw tanggapin na kailangan silang mag-submit sa kanilang asawa. Mahirap nilang tanggapin. Lalo na kapag yung mga babae ang breadwinner. Mhm. Diba? Tsaka So, yung lalaki, house husband. Napakalakas ng pride. Oo, napakahirap. Actually, ganyan ang nangyari kay Brother Sunny tsaka kay Brother Tony. Kaya Yun. nung hindi na nila matiis, pinatay na nila yung asawa nila. Kaya ngayon, malaya sila. Kaya nakukonsensya si Tonying na bigyan ng paliwanag ito. Ako po. Kasi naalala niya yung asawa niya na lahat ng Kasalanan ng sinabi pumatay. ng asawa niya, sinusunod niya. Yan, pumatay. Mortal yan. Mortal. At yan ang pinamana niya kay Brother Butch. Pero Alex, Po. pinamana niya. Kaya ano yan karma. Karma yan, sunod-sunod.
na ano. Malapit ka na ba, Brother Jun din? Hindi, kaya na nais kong humikayat sa inyo ng suporta, suportahan natin ang diborsyo. Kasi makakalaya tayo sa mga pagkagapo sa atin. Pagka naaprubahan na ang diborsyo. Ako po. Nasaan na tayo? Diborsyo. Ay, sa Second reading. pagsakop. Ito, second reading. Sa Diyos. Ano yung mga koneksyon? Ano mga koneksyon? Sandali ha. Hanapan natin ang koneksyon yan. Ephesians, Peso. Sabi nga ni Pope Pius XI, Pope Pius XI, sabi niya, if the husband is the head of the family, the wife is the heart of the family. Kaya, they are complementary. Hindi sila nagdadaigan. Nagbibigayan. Pag sinabi ng asawa niya na huwag kang attend sa mga MFC activity tuwing linggo, dahil lay minister ka, sabi yan, kailangan sumunod ka. Kapag sinabi ng asawa mo na huwag mong pairalin na ikaw ay nasa Jeddah pa, ikaw ay nasa Pilipinas na. Kaya kung ano ang sinabi ng asawa mo, kailangan sumunod ka. Makawala dito. Ay, yung diba? Ano ba yun? Anong keyword yun? Magpasakop pa rin. Ang meron pa dyan, yung tinatawag. Sinusulat ba dito si Brother? Simbahan, mortal of sins. Pero hindi pagpapaalipin. Pagpapasakop. Yun nga yun. Hindi, magpaalipin tayo kay Lord. Pwede ba yun? Hindi Husband and wife yan eh. Hindi magpapaalipin. Para sa hindi ano to? pagpapaalipin. Para sa mag-asawa to. Oh, hindi pagpapaalipin, kundi pagpapasakop. Para sa mag-asawa. Mainly for husband and wife. Ayun. Paano ba siya makakonect? Okay na yan, Brad. Pwede na tayo sa ibla. At hibla keywords. Ano ba yung mga keywords natin dito? Pananalig. Pagpili. Ayan. Sinusulat pa ito si... Wait po, gawa ko ng hibla. Yun naman. Magawa na. So yung ano natin, magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Parang dati pa to ah. Espiritong bumubuhay ang salita mo, may kapal, buhay mo ang tinataglay. Ano pa po? Pagpili, espiritu at buhay. Maglingkod sa Diyos, kapangyarihan ng Diyos. Pagpili at hindi pagtalikod. Yan. Pa ba?
Salita ng Diyos. Loobin. God's will. Loobin ng Diyos. Yung sagot ni Pedro, maganda rin yun eh. Maglingkod sa Diyos. Pangyarihan. Puro about sa Diyos to eh. Ako at ang Panginoong Jesus ay iisa dahil sa aking pagpili. Wait po. Ito daw. Hibla choice. Meron na si Charles. Wait lang. Ako at ang Panginoong Jesus ay isa dahil sa aking pagpili sa Kanya. Wow! Talaga naman, naging isa ka na pag natanggap mo na yung Eucharistia. Ganun ba yun, Brother Charles? Isa na kayo ni Lord? Parang nag-fuse na kayo. Pagpili, pagtanggap, Kumapit lagi kay Jesus dahil taglay niya ang buhay ng ang salita ng buhay na walang hanggan. Pinadala Lagi ko kay sa Jesus. pinadala ko Kay yung Jesus. aking hibla sa chat group, sa chat. Kumapit lagi kay Jesus dahil taglay niya ang salita ng buhay na walang hanggan. dahil taglay niya ang salita. Oo, niya ang salita ng buhay na walang hanggan. Ito sa akin. Hello? Nasaan po ang sa inyo? Hello? Tuwing si Kristo, tama ba? Na nagkatawang tao, Ang pagkaing laman at dugo na nagbibigay buhay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. dugo. Ay, ba't ganun ang kaliit eh? Pag kinokopya ko galing doon, lumiliit. Ang pagkaing laman at dugo na nagbigay buhay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Okay. Meron pa ba si Brother Saints? O pipili na lang? Ako at ang Panginoong Jesus ay isa dahil sa aking pagpili sa Kanya. Lumapit lang kay Jesus dahil taglay niya ang salita ng buhay na walang hanggan. Si Kristo, ang katawang tao, ang pagkaing laman at dugo na nagbibigay buhay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ano po, Brother June? May binulong ba sa inyo si God the Father dyan? Para pumili. Or may dagdag na pa kayo June? Hibla. Mahirap gumawa ng hibla habang nagsusulat eh. As for me and my house.
Pipili na po ba tayo? Botohan na lang tayo. Yung mga hindi... Hindi ko idagdag yung kwan, kumapit lagi at magpakabusog sa katawan at dugo ni Kristo. Yan. Dahil taglay niya ang salita ng buhay na walang hanggan. Parang kulang. At magpakabusog sa Katawan katawan, at dugo ni Kristo. dugo ni Kristo. Tapos, tanggalin na natin tong kay Jesus. Oo, Paano? tama. Tanggalin na. Dahil taglay niya ang salita ng buhay na walang hanggan. Yun ba yun? Mabit lagi at magpakabusog sa katawan at dugo ni Kristo. Ba't may chine-check pa to si ano? Pinaghihiwalay. Wait lang yan. Pwede. Ano, Brother June, Brother Saints? May napili na po kayo? Number 3 ako, brother. Number 3, si Kristo Brothers. na nagkatawang tao ang pagkaing laman at dugo na nagbibigay buhay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Okay, 1. Ikaw, Brother Saints. Sino pinipili mo, Brother Saint? Isip-isip. O meron ka dyan? Ako kay Brother Hector kasi nakarelate kasi ako. Nabubusog ako sa araw-araw kong pag-communion. Ikaw na lang, Brother Saint. Number 3 nga. Kung Ito na. ma-reconstruct yung number 2, kung ma-reconstruct yung number 2, bakit ano? Mahaba kasi, no? Pero pwede, Ma-reconstruct. kung kaya mo, i-construct. O kaya ni Brother Hector. Kung hindi, Yung i-reconstruct mo daw. Pero kung ano, ito na binoto nilang dalawa. Dalawa na po ito sa number 3. Brother June at si Brother Saints. So ito na yung pipiliin natin. Okay na po. Meron pwedeng niya ang salita sa pamamagitan ng Espiritu. Tama ba? asan yan? Kumapit lagi sa sa katawan dugo ni Kristo. Siguro. Kahit di ka kumapit, magpusog ka na magpakapusog sa katawan. Kaya kumapit yung ibig sabihin, hold fast to Him. Kunyari yung mga teachings niya, gano'n, obedience. Kumapit lagi sa salita. Parang in a way yung astig yun astig. Always steadfastly. Astig, always steadfastly trusting in the Lord, in our God. Anyway, dalawa na po yung boto dito sa number 3. So ito na po yung sa pangatlo. Si Church ba wala? Charles,
Boboto ka ba, Charles, sa dalawa o yung say number 1, di ba? Siyempre, yung kay Brother Charles, yung number 1 niya eh. Brother Charles, kung boboto ka sa dalawa, anong bobotohin mo? Sa number 2 or number 3? Number 3 po. Number 3. Ayun. Malinaw pa sa gumawa na po kayo ng hugot. Yugot niyo. Ayun, napakalaki. Ba't naman ganun? Si Kristo na nagkatawan. Susunod ka rin ba kay Kristo? Ano po? Susunod ka rin ba kay Kristo o tulad ng iba, tatalikuran mo na siya? Susunod ka pa rin. Kasi, ano na, ka pa rin, no? Yan. Yan, kay Kristo o tatalikuran mo na siya kapag hindi nakakota sa ticket. Yun. Diba? Tatalikuran. Wala, hindi tayo nakakota. Hindi naman. Kasi si Brother Butch kailangan tumuka sa entrance para tanggapin yung mga hindi nabentang ticket. Kailangan i-account yun eh. Sunod ka pa rin. Oo, hindi lang to eh. Eh kung sumunod ka, dapat may follow-up. Oh. Yung Yung pwedeng sagutan mo, i-refresh yung number 2, yung kay hugot. Susunod ka pa ba kay Kristo o tatalikuran mo rin siya? Tatanggalin mo yung rin dito. Oo, ilagay mo sa rin siya. Payag ka ba doon, Brother June? Na iba lang. okay naman, Brad. Ayun. Problema. No? Daling kausap. Meron si Tunying sa, ano ba yung, sandali ha? Meron si Tunying eh. Yugo, tinanggap ko ba ang sa communion? Sandali, tinanggap ko ba sa komunyon ng buo o itinago ko ang osya para ipakain sa manok ko? Patay. Panabong, Oo, pang sabong. agimat. Ayos magsabongero pala to si Kuya Tunying. Sabongero. Tinatanggap ko ba sa communion ng buong paniniwala na ito'y katawan? O wala kang paniniwala? Sapat na ba yung paniniwala mo lang Hindi na ba given katawan? na yan as Catholics? Yung tinanggap natin siya na katawan talaga ni Kristo yun? As Mute Catholics ka, tayo. Brother Tunying. Nakamute ka. Kuya. Dapat siguro hindi lang yung nang may pagmamahal. Binibigyan mo ba ng pagmamahal o nagbibigay ka ba ng how you love the bride and the husband and wife? Minamahal mo ba si Kristo sa communion? Paano natin mapapanatili ang tiwala sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan sa lahat ng pagkakataon? Meron pa tong yugot si si brother. Paano natin mapapanatili ang tiwala sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan sa lahat ng pagkakataon?
Dapat may ano tayo, tawag yan. Ayun, yung reverence. Yung sa akin, yung tinatanggap mo ba with reverence, isama mo yun doon. Hindi lang paniniwala, but with Tinatanggap mo ba ng may pagmamahal siguro? din ang may Tinatanggap. buong paggalang, reverence. Tinatanggap mo ba? Paninatan na natin to ng ano, paggalang na lang. Ng buong paggalang. Hindi, yung kasi importante yung paniniwala eh. Kung naniniwala ka ba at meron kang paggalang, di ba? Pero hindi ba given na yan sa mga Katoliko na alam na paniwala natin na yun mismo ang katawan dugo ni Kristo? Kaya Hindi nga tayo po. Katoliko. Hindi po. Maraming Katoliko ang hindi nila naiintindihan yan. Kaya nga ano eh, sabi nga ni Brother John, pinapatuka nga sa manok eh. Yung iba nga, ginawang food review nung Ateneo. Oh, Food review. Desecrate na yun. Sacrilege. Ateneo, Catholic school na yun. Jesuits. So, ano po yung hamon natin? We repair for those sacrilege. Paano ma-repair? We requite the Lord with that love. Sa Tagalog yung requite. School, pinayagan na nila mag-cross-dressing. For example, Lasal, Green Hills. Mhm. Example, lalaki ka, bayot ka, Mm. gusto mo magdamit, Palda. papayagan nila. Pwede na magpalda, Cross-dressing. mag-hikaw, make-up, di ba? Cross-dressing ang tawag nila doon. Kaya, Tsaka her na ang tawag sa'yo eh. na ang talagang She na yung ano. Ayun, we repair for those sacrilege. Ano ba sa Tagalog nun? How do we repair? Ano po ang hamon natin? hamon, teka. Brother Saints. May nagsusulat ba? Meron. Sandali. Para dito sa Google, pagbabayad pinsala. Repair. O reparation. Pagbabayad pinsala. Pagbabayad Sa puri. mga sacrilege. Paano ba? Pagbabayad puri. Pagbabayad pinsala. Pinsalaan. Pinsala Reparation. sa mga O reparasyon mga- na lang. Reparasyon. Reparasyon. paano ba natin sinasagawa ang reparasyon? Parang wala yatang reparasyon na word no? Preparasyon na lumalabas dito sa. Parang may narinig na magtao ng mangumpisal. Reparasyon Taon pa? para sa paglapastangan ng banal na Eucharistia. Ano po? Reparasyon O sa para sa paglapastangan. Desecration is paglapastangan. Mali, hindi. Paglapastangan, ano yan? Masama yan. sacrilege nga.
Sacrilege nga eh. Lapastangan para sa Desecration. kailangan natin i-repair yon, yung mga damage na yan. Reparasyon para sa paglapas. Nakita mo na hamon ko. Sandali. Sabi niyo magtaonang mangumpisal. Bakit taon? Yearly. Yearly is the minimum requirement of the church. Oh. Dapat ako tuwing ano po ako sa first Friday of the month ako. Araw-araw ko eh. Devotional. Hindi Lagi ka araw-araw. nasa simbahan eh. Hindi yung ano lang sa confession. Ngayong minimum requirements lang, tao ng pangungumpisan. Pero kapag may mabigat kang kasalanan, mortal sin, mag-confess ka muna bago ka mangumunyon. Oo naman. Kaya nga, yan ang hamon. Eh maraming hindi ganyan ang ginagawa. Wag na natin lagay itong taonang mangumpisal na lang. Yan ang minimum requirements, diba? Yung iba nga, Mangumpisal. hindi nga nangungumunyon eh, 5 taon na eh. Kaya Tanong nga, ko nga eh. sacrilege yun. Oo nga, Kaya ang ito tanong na, ko nga, reparation. kailan ka huling nagkumpisal? Hindi niya na daw matandaan. May sulat siya, no? Ako twice a month. Nag-confession. Wow! Galing naman. Ako naman, meron Pwede tayong naman regular congress. twice a month daw si Brother Charles. Sa kumpisalan ng bayan. So every 2 weeks. Oh, Pwede kumpisalang, rin. kumpisalang bayan yung sa amin sa first Friday of the month dito. Ay, ganon? Oo, Saan ba yung first church Friday. nyo? Saan yung Palagi. Divine? Divine Mercy. Every Saan first, yun? every first Friday. Sa Divine Mercy. Tsaka healing mass din siya. So Every first may Friday, anointing bro. tapos only hour after the At mass. saka malapit ka kasi sa simbahan. Ayun na. At saka lector ka. Kailangan nandun ka doon. Di naman. Maraming lektor. Isang beses nang pumunta doon. Reparasyon para sa paglabas. Okay na po. Ito marami na, ano? Pwede mong lagay sa reparasyon, pagdadasal at pag-aayuno para sa reparasyon. Ganun siguro. Dito Kasi po, reparasyon, parang pagdadasal, pag-ayuno. yan. Oh. Pagdadasal, pag-aayuno at pag-almsgiving. Ganun. Ano ba yung Para- almsgiving? Pang-kuresma yan eh. Reparation kasi eh. Matindi yung pagkakasala eh. Oo. Oo. Mortal sin. Nilalapastangan nila eh. Mahalaga yun sa atin, di ba? We repair, we requite the Lord. Almsgiving, ano ba almsgiving? Sa Tagalog yan. Lilimos. Pagbibigay ng Tama, limos. paglilimos. Paglilimos nga. Okay na po, marami na po. Pipicture na po tayo. Picture muna. Okay na po. Preparasyon, pagdasal, Wala na. Ayun, may mga Bible na sila. Muna na tayo ng Bible. Charles, labas ka na ng ayan. Ado June. One, two, three. Smile. Isa pa. 1, 2, 3. Smile. Thank you, thank you. Sino po ang mag-close? Kung sino nag-opening, siya ang magko-close. Ala, Brother Charles. Kasi ang dami mong mga kahiligan sa opening, kaya magpasalamat ka kung naganap ba. Twice magkumpisal yan.
Sino ba naka-assign? Si Alex na. Si Kuya, kaya nga inagano na si Brother Brother Charles na daw. Brother Charles, ikaw na daw mag-close. Kung sino nagbukas, siya magsasara. Ikaw muna sa nila. Father Charles, pakilakasan po. Maraming salamat po sa mga biyaya natin sa mga weekend na ito. And ipagdasala natin para sa concert ng MC Sermon sa Sabado. And then pray for our upcoming activities for September. Glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. As it was, It was beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Queenship of the Blessed Virgin Mary, pray for us. Pray for us. Pray O for us. sacrament. Saint Rose of Lima, pray for us. Pray for us. Saint. Sacred Heart of Jesus, have mercy Have on us. mercy on us. Mercy on us. Saints Alex and Butch, pray for us. Okay. The name of the Father. Amen. Name of the Father, Son. Dapat kakantayin natin yung O Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine. Okay. Thank you na po. Salamat ha. Salamat. Thank you. Salamat po, salamat. Magkita tayo sa Sabado sa concert.